songs, prepare our hearts and mind for the preaching and the listening of the Word of God. Amen. Are you still happy this evening? Amen. Amen. Shall we all stand up please at muli po nating tawagan ang ating pong mahal na pastor to give us the Word of God. Please be seated. Then, parang gusto kong kumanta eh. Pero, teka. Pero hindi ako kakanta. Wala na nga akong boses. Pakakantayin niyo pa ako eh. Alright, hindi ko po kayo i-hold ng matagal. No. Actually, wala na ako in-out loud. No. So I want to read a passage from the book of Psalms. Psalms 116. A familiar passage in the book of Psalms. At para magkaroon tayo ng konting exercises, tumayo po tayo ulit. Sir, yung mga nanay natin, pwede na po kayo, hindi mo, kung hindi na po kaya ha. Kaya pa, sabi ni nanay. Psalms 116, the Bible says, in verse 12, are you there? Sabi ng book of writer, ng book of Psalms 116, in verse 12, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? What shall I render? Anong pwede kong ibalik sa Panginoon? Ano ang pwede kong ibigay sa Panginoon sa lahat ng mga tinanggap ko o tinatanggap ko mula sa Panginoon? Ano nga ba ang pwede nating ibigay sa Panginoon? Ako po'y magbibigay ng maiksing testimony. This is just a testimony of preaching. I just want to give my testimony. Before I got saved and when I got saved. And then when I went back to the world, then was able to come back sa kalooban ng Panginoon. Tayo po sandaling pumikit at manalangin, dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Muli po nagpupuri kami at nagpapasalamat sa gabing ito na muli po kami makakapakinig ng exhortation from your word. Thank you so much, O God, sa mga testimonies po na narinig po namin. Salamat po sa mga salita nyo na nai-apply po ng inyong mga anak. Na ito po nagsisilbing encouragement po sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa mga anak nyo, pinagkatiwala nyo po sa akin para i-lead sa lugar na ito. And I pray na patuloy po pong pangunahan ng bawat isa at patuloy niyo pong pagpalain at patuloy niyo pong gamitin sa napakalawak niyo pong gawain. O God, kung meron pa pong hindi ligtas sa kalagitnaan po namin, iligtas mo po, Panginoon Diyos. At kung meron mong pamilya na nag-i-struggle, O God, please, ayusin mo, Panginoon Diyos, buuin mo kung paano mong binuo ang sarili kong pamilya, ang pamilya ng marami po sa amin dito. Ganun din po ang gawin mo sa bawat isa po sa amin na nag-i-struggle sa kanilang pamilya. Oh God, please, help us. Make me a blessing to your people. Gamitin mo lamang po, Panginoon Diyos, ang aking bibig. Kayo po ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Make me a blessing, oh God, please. Alam mo po ang aking puso? My desire, oh God, please make me a blessing. Kung may nakikita mong bayad ng kasalanan na pwede maghinder sa blessing na matatanggap po namin sa gabi ito, alisin mo po, Panginoon Diyos, at pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin. O God, maraming salamat po. Maraming salamat sa araw na ipinagkaloob po sa amin. Salamat po, Panginoon, ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. At kung may nakikita mong bahid ng kasalanan sa aming puso't isipan, ay patawarin mo po kami. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, please be seated. Sabi ng writer ng book of Psalms 116, what shall I render unto the Lord? Ano nga ba ang pwede kong ibigay sa Panginoon? Of course, the writer of this book is anonymous.
pero siya nagpapatotoo. Ano nga ba ang pwede kong ibigay sa Panginoon? Lahat ng bagay ay naranasan ko na. Kung babasahin natin sa mga naunang talata. Sabi niya sa verse 3, the sorrows of death compassed me, and the pains of hell got hold upon me. I found trouble and sorrow. But then sabi niya, then I called upon the name of the Lord. O Lord, I beseech thee, deliver my soul. Sa kabila ng dinanas na anumang pains, troubles, affliction, nung writer ng book of Psalms 116. Then sabi niya, lahat ng sinabi niya, lahat ng hiniling niya sa Panginoon ay dininig ng Panginoon. Lahat ng pangangailangan niya ibinigay ng Panginoon. Ano pa ang pwede kong ibigay sa Panginoon? Ano ang pwede kong ibalik sa Panginoon sa lahat ng tinanggap ko mula sa Panginoon? Tanungin natin ang ating sarili. Ano nga ba ang pwede kong ibalik sa Panginoon for all His benefits towards me? Benefits, pag sinabing benepisyo, ako po'y retired na sundalo. Pag sinabing benefits, marami pong benefits ang nasa government na trabaho. Government employee. Maraming benefits. No, at yun ay natanggap ko during my service sa armed forces, and after my service, nakatanggap pa rin ako ng benefits. But all those benefits is temporal. Lahat yun temporary eh. Pero meron tayong lahat, meron tayong common ground, meron tayong common thing na tinanggap sa Panginoon, which is spiritual. Eternal. Mapapakinabangan natin hanggang sa kabilang buhay. Makikita natin hanggang sa totoong buhay. Amen? So ano ang pwede nating ibalik sa Panginoon sa kabila ng napakarami nating pagkukulang sa Panginoon, and yet yung ating mga benepisyo ay pinagkakaloob para sa rin sa atin ng Panginoon. Amen? Yung magkaroon ka lang ng kaligtasan, hindi mo na kayang ibayaran yun sa Panginoon. Kaya nga sabi niya sa verse 13, the first thing na gusto niyang gawin ng writer, sabi niya, I will take the cup of my salvation. I will take the cup. I will hold together of my salvation. Napakahalaga po ng kaligtasan sa aming bisita. Kung hindi mo pa naunawaan yung kaligtasan, pag sinabing kaligtasan, ito'y kaligtasan ng ating kaluluwa sa kaparusahan sa impyerno. At para ikaw ay makaligtas sa kaparusahan sa impyerno, kinakailangan mo lang tanggapin sampalatayanan sa puso mo ang Panginoong Hesukristo. Ito ang sabi, I will take the cup of my salvation and call upon the name of the Lord. Tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Alam niyo po, before I got saved, matinong tao din naman ako. No? Ako nung high school na isang napakamahiyaing estudyante. Halos ayaw kong kumibo sa klase. Yeah. Kahit alam ko yung sagot, hindi ako tumataas ng kamay para sumagot. Ganong kataas yung aking inferiority nung ako'y nasa grade school. Sabi ng mga kapatid ko, napakabait nung kapatid namin na ito, napakatahimik. Hanggang sa dumating ako sa high school, tahimik pa rin naman. Nasa loob lang yung kulo. Pag nasa bahay, napakabait ko talaga. Wala silang masasabi sa akin. Ginagawa ko yung responsibilidad ko sa bahay. Maglinis, magluto, maghugas ng plato, maglaba. Napaka-responsableng bata. No? Pero sa kabila ng bagay na yun,
ng kabutihan sa aking kaibuturan ng aking puso. Pero merong sa kaibuturan, merong sa kailaliman ng aking buhay ay merong natatagong kasalanan. Kaya nga nung na-expose ako sa barkada, during my high school days, from first year na pumasok na ako sa fraternity na walang alam yung aking mga magulang. Natuto na ako mag-inom, manigarilyo, at magbarkada. Natuto na ako mag-cutting classes. Naging naughty ako pagdating sa school. Ako yung may daladalang labintador at nagpaputog sa loob ng klase namin. Ako yung pilyong estudyante na maglalagay ng salamin dito para mamboso ng mga palda ng mga babae. Back in those days, hindi pa uso yung mga boxer short. Pag nakapalda, talagang underwear lang yung susunod dun eh. Di ba? Kaya mga matatanda ng araw. And then, pero merong natatago sa puso ko na alam kong mali, pero bakit hindi ko maiwasan? No? Nagiinom, umuwi ako minsan na hindi nila alam ako'y lasing, hindi nila alam ako'y nakadrugs. Back in those days, ang drugs pa namin doon yung cough syrup. Na iinumin mo isang 60 o 120 ml, isang inuman mo lang. At pag nakainom ka niyan at ininuman mo ng beer, sabi mo, wow, pare, Eben. Na pag lumakad ka sa kalsada o saan man, kala mo nakapatong ka sa lupa. Kaya para kang astronaut lumakad. Hindi nalalaman sa bahay. Walang alam yung aming nasa bahay. Hanggang sa yung aking mga barkada, pumasok sa Rustan, sa Makati. Yung picture nila kanina, yung kanilang exaggerated na pelikula, nanguha ng staff, ballpen or mga staff na binulsa o nilagay sa bag nila. Of course, wala akong alam eh. Wala talaga akong alam na mangunguha yung aking mga barkada. Kasi yan ang maganda sa akin, hindi talaga kami tinuruan na manguha ng hindi namin gamit. Pero dahil mga kasama ko, tinanggalan kami ngayon ng nahuli kami, nakita sa CCTV, sabi, tutubusin kayo ng mga magulang nyo. Kaya uuwi kayo ngayon na walang sapatos, walang bag, walang gamit. Uwi ako ngayon na nakapaa. Dahil marami na akong barkada, kailangan ko ng magulang. No? Pero gusto ko sana magdala ng barkada, pero mayroon akong isang kapatid na tumubos sa akin. Nalaman din nila. No? So, ang ibig ko sabihin, mga kapatid, nung ako'y unsaved, meron man akong desire na gumawa ng mabuti, pero hindi ko makontrol yung masama. That's normal. I hope na-experience yun yung mga saved people. Meron kang gustong gawin, pero hindi mo magawa. Amen? Merong kabutihan sa puso mo, pero hindi mo maipagpatuloy. Hindi ko alam kung anong plano ng Diyos. Hanggang sa nakapasok ako ng sundalo, after ng graduation ng high school, nagkayayaan ng pumasok sa sundalo dahil tabi lang kami ng kampo. Sabi ng kapatid ko, pumasok ka ng sundalo kasi pag nakapasok ka, makakapag-aral ka. Ay, ganun ba? Kala ko makakapag-aral naman talaga. Pero hindi. Kasi pagka-graduate namin ng training, dineploy kami. So nawala na ako sa pag-aaral. Tapos kumikita na, pwede na to. No? Hanggang sa napadpad ako sa probinsya ng Isabela. At doon po ako, hindi na po ako nakatakas doon. Nung nagkita kami ng misis ko, ni Sister Tang noon, sabi nga nung mga kasama ko sa kampo, ano ba naman yung babae na yan? Malas naman yan.
Bakit malas? Kasi nagdadrive lang ako ng tangke. Biro mo matanggal yung trucks ng aking binamanehong tangke. Natanggal siya dahil lang sa bato. Kaya sakripisyo ako magbitbit ng mabigat na bakal na yun para lang makakuha doon sa aming kumpanya. Nagkita kami, parehas kaming Katoliko. No? Ako'y sagradong Katoliko nung araw. Naniniwala ako na ang Katoliko ang unang relihiyon. Naniniwala ako sa prinsipyo na nanay ko dahil ito ang ating kinagisnan, ito rin ang ating kamamatayan. No? Yan yung prinsipyo ng aking mga magulang. Yan ang prinsipyo ng aking mga kapatid hanggang ngayon. Pero salamat sa Panginoon, April 7, 1991, nakakilala ako, nandun na ako sa Fort Magsaysay. At nagkaroon ako ng desire na maglingkod sa Panginoon. I think PFC pa nga lang yata ako noon, or corporal. And then, nagpapatuloy, yung mga kasama ko sa Magsaysay, kung nakita niyo yung pinuntahan natin, na kung saan tayo nagpaalam para makaakyat lang tayo sa pahingahan. Mula dun sa pinanggalingan natin, nandun lang yung church, nilalakad namin yun, plus kalahati pa noon, nung pinuntahan natin, nilalakad ko lang yun para lang makapunta sa church dun sa pinanggalingan natin. Nilalakad lang namin yun ni Sister Ta, ang anak pa namin si Krisha, bit-bit ko yan, si Micah, and then sino ba sumunod? Ay, si Hana pala. So, nagsasakripisyo kaming maglakad. Ay, hindi ko alam ang plano ng Diyos. But I have the desire. Ligtas na ako. Sabi ko, ang gusto kong maligtas yung mga mahal ko sa buhay. Naisama ko doon yung aking nanay na mandadasal sa patay. Nag-stay siya doon for a while sa amin. Doon namatay yung aking dalawang biyanan. Na tuwing mag-aaway kami ni Sister Tang, kaaway niya yung aking mga biyanan. Nakuha ko yung pabor ng aking mga biyanan. No? Hindi ko po sinasabing mabuti akong tao. But from the very start, meron akong desire. Sabi ko, anong bata pa ako, pag pinamili ako ng nanay ko, anong gusto mong laki, paglaki mo? Gusto kong maging pare. Salamat sa Panginoon, hindi ako naging pare. Pero ngayon, nagpapastor. Hindi ko pinanong ang mga bagay na ito. Nung ako ay nag-backslide, dahil yung aming church na napuntahan, hindi katulad ng ating standard ngayon. Kasi sabi ko, kung dito lang ako napunta na maaga sa ating church, siguro hindi ako mapupunta dun sa pag-backslide. Pero dahil sa kababawan ng prinsipyo, marami kaming nag-backslide. Tropa kaming nag-backslide. Nangkandawala kami sa church, tulad din ng iba sa inyo. Hanggang sa almost maghihiwalay na talaga kami ni Sister Tang. Parang ganon, yung pinakita nyo kanina. Isang instance lang. Pero almost broken. Hindi na nagkakasundo. Bakit? Alam ko yung alam kong ligtas na ako. Alam ko yung na merong plano sa akin ng Diyos kahit hindi ko man alam kung ano man yun. Pero hindi ako makapagpatuloy sa pagtatawag sa akin ng Panginoon kasi may humahadlang ano yun, yung pagbalik ko sa sistema ng sanglibutan. At doon na nawindang yung aming buhay. Nakita ko, naghiwalay kami, si Sister Tam bumalik sa Zamboanga, kasama yung aking mga anak, at ako'y naiwan. Abay, parang sarap ng buhay. Binata. Kaya nakarating ako ng Boracay na mag-isa habang ako'y binata. Dahil sa pagbabackslide. Pinipilit kong maging masaya nung nag-iisa ako. Pero hindi ako naging masaya. Pinatry kong kapasahin sarili ko sa pamamagitan ng pag-inom ng alak. Pero pag nawala yung tama ng alak, bumabalik na din ako sa problema. Until one time, narinig ko yung aking anak na yan ay laking Sunday school, nakakapakinig ng salita ng Diyos, lumaki sa Sunday school, ibig sabihin, oriented sila sa Biblia. But then, nung napunta sila sa Mindanao, narinig ko yung aking anak, nagsisimba na sila dun sa pinanggalingan kong relihiyon.
Sabi ko, galing na ako dyan. Alam kong mali yan. Kinakailangan kong i-rescue yung aking mga anak. I need the church. That's why nag-come up ako sa isang decision. Hahanapin ko yung church. Alam ko na kasi yung CSI nung araw pa. Hahanapin ko yung CSI, hahanapin ko yung church, at ibabalik ko yung aking mga anak sa church. Hanggang binabalik ko sila dito at pumunta kami sa church. April 15, 2006. Naisama ko sila unti-unti hanggang sa si Christian na unang nag-full-time, na una rin nagpasaway, nagtanan, habang ako'y nasa Africa. Nakita niyo may desire akong magpatuloy, may desire akong maglingkod sa Panginoon, pero dinidiscourage ako ng Diyan, pinipilit akong i-discourage para lang hindi ako makapagpatuloy, para hindi maging straight ang aking mind. Doon ko naramdaman habang nasa gitna ako ng aking mission sa Africa. May isang araw ako naramdaman na siguro ito na yung sinasabi nilang homesick. Gusto mong lumipad pero hindi ka man makalipad. Meron kang gustong gawin pero mainit yung katawan ko, hindi ko alam yung gagawin ko. The good thing is, I have God. I have my Bible. I have the church. And I keep on praying, just keep on praying and keep on praying. Sabi ko, Panginoon, gusto kong matapos yung mission. Kasi pag hindi mo natapos yan, repatriated ka, hindi magandang record. So isang araw lang naman yun. Nag-struggle ako. And then balik ako dun sa routine ko, takbo araw-araw, exercise araw-araw, pantanggal ng stress. Hanggang sa nakabalik ako. Hindi ko alam yung plano ng Diyos. Yung aking mga anak, yung nakarating sa church, full-time, Krisha, si Micah, si Hannah lately, si Joshua, naiwan sa amin si Moriah. Hindi kami magkakasama. Pero ang routine ko, pag wala ako sa church, nasa bahay. Pag wala sa bahay, nasa trabaho. Trabaho, church, bago bahay. Yun lang ang routine namin. Kasi sila, bahay, church, kasi wala naman silang ibang pupuntahan dahil yung school nila nasa church din. At naniniwala kami sa natutunan namin prinsipyo mula kay Pastor Hill that train up a child in the way he should go. Kaya nandun sila, na-orient sila sa ganong klaseng sitwasyon hanggang sila ay nakapag-decide maglingkod sa Panginoon full-time dimension. Therefore, hindi kami magkakasama. Pero nawala na yung plano ko sa paglilingkod sa Panginoon. Ang gusto ko lang mangyari, maging intact kami sa church. Maging intact kami. Meron na kami church, okay na to, involved sa ministry, lahat ng aking pamilya. Okay na ako doon. May nakapag-aral sa Bible school, but I never planned to be a pastor. Hindi ko po talaga plinano. Basta nakita ko na lang, itinap ako ng ating pastor na maging fathers leaders, area leader. At nai-enjoy ko yung ministry nung naandun kami sa Taguig. Habang ako'y nasa serbisyo. Then finally, nag-decide ako mag-retired. At sabi ko, magsusuko ako ng buhay sa Panginoon. And the good thing is, hindi ko alam kung good thing din ay bad things. Na yung aking mga anak ay nagsuko rin ng buhay sa Panginoon, kaya magkakasama kami ngayon. Before, hindi kami magkakasama ng full-time sila. Pero nag-full-time ako, nakasama ko na sila sa gawain. So, nung bata-bata man ako, hindi man ako nakapaglingkod sa Panginoon, pero meron akong mga anak na na-train sa gawain ng Panginoon. And I'm hoping na sila'y magiging blessing sa akin sa lugar na ito. I'm praying. Kaya pagka minsan nakakaramdam ako ng kabigatan, nakikita ako sa kanila na parang hindi sila
gaanong seryoso sa ginagawa nila, parang wala silang pagmamalasakit, parang nagsisettle na lang sila for less. I challenge them. Sabi ko, kaya ako nagsuko ng buhay sa Panginoon, kaya ako narito para sa inyo. Kaya ako bumalik sa church, ang una kong nasa isip ay kayo. Kasi alam ko na Alam ko na kung saan pupunta yung mga tao pag walang church na katulad nito. So nagkaroon ako ng burden. Kaya ako narito. Wala po akong planong mapunta rito sa Caloocan. Honestly. Ang plano ko noon, gusto ko, sabi ko, pag-retired ko, babalik ako sa probinsya, maybe sa Bicol, kasi bula ng aking pagkabata, hindi pa ako nakarating sa Bicol, samantalang taga doon yung nanay at tatay ko. Pero, minsan hindi ako nakapunta. Hanggang ngayon, siguro, pag niyaya ako ni Brother Angelo, makakapunta rin ako. But, gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, nagpasimula sa isang bata na mahiyain, natutong magbisyo, nakapasok magsundalo, nakakilala sa Panginoon, nakapag-asawa sa napakabatang edad na hindi ko pa pinaplano, at the age of 21, nakapag-asawa ako. Pero dahil meron naman akong stable job, basta ang nasa mind ko ngayon, hindi ko nagagayahin yung aking nakitang hindi magagandang pamilya. Dahil nung araw, bagamat yung aking nanay ay relihiyoso, laging nasa church, pero yung tatay ko lasinggero. At pag nalasing yun, huwag kang magpapakita, huwag kang magpaharang-harang dyan. Ha? Sabi ko, hindi ko gagayahin yung tatay ko. Ang tatay ko malakas manigarilyo, naputol ang paa dahil sa pakasisigarilyo. Hindi ko gagayahin yung tatay ko. And yet, pagdating ko dun sa age na meron na ako naging curious ako sa mga bisyong ito, natikman ko pa rin. But bless God, ako'y naligtas at the age of 21. At patuloy na hinahanap kasi ang panalangin ko ng Lord, give me the truth. Alam kong merong mali dito sa aking pananampalataya, but give me the truth. And then kaya dinala ako ng Panginoon sa Baptist Church. Kaya mapalad tayo kung ikaw ay narito, hindi mo alam yung Baptist Church. Gusto kong ipaalam sa iyo na yung bago magkaroon ng Catholic Church, meron ng Baptist Church back in the 1st century. Amen. Parang hindi kayo niniwala doon. Baptist Church ang naunang church. Yung mga Kristiyano noon ay mga Baptist yun. Kasi mga Baptist yun, yung mga naunang Kristiyano, mga Baptist yun ni John the Baptist, mga Baptist yun, and even the Lord Jesus Christ is a Baptist. That's why you need to be proud to be a Baptist. Amen. Hindi naman natin pinagmamalaki. No? Pero dapat nating ipagmalaki na tayo Baptist. Amen. We have the right doctrine, we have the right Bible, we have the right church, we have the right leader. Amen. Kaya tanungin natin ngayon ang ating sarili, ano nga bang pwede kong ibigay sa Panginoon? Sabi ko noon, gusto kong maglingkod sa Panginoon. Hindi ko alam ang plano ng Panginoon. Basta alam ko lang, meron akong puso sa tao. Yung kinakwento nila Hana kanina, o nga, bigla kong nariyan, o nga, bakit laging may tao sa bahay? Hindi ko naman kaano-ano itong mga to eh. Pero pag may lalapit, nangangailangan ng tulong, tutulungan ko, basta ang aking prinsipyo, punta ka sa church. Ay lalo nung napunta kami sa Taguig. Okay lang, tumiri ka dito, basta paglinggo nasa church tayo. Marami sila. Pero kukunti nga lang yung bumalik at nagpasalamat sa akin. Pero hindi na yun issue. Ang importante, meron akong nakitang mga nagpapatuloy. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Amen. Wala naman akong pwedeng ibigay sa Panginoon, kundi pasasalamat dun sa kaligtasan na tinanggap ko at yung kaligtasan na ito ay may ipasa ko sa ibang tao. And that's his burden.
burden for the lost souls. Kasi pag ang tao hindi naligtas, ang tao ay magpapabalik-balik, magpapaikot-ikot lang sa wilderness, magpapaikot-ikot lang sa sanglibutan without right direction. Walang tamang direksyon. Walang patutunguhan, walang plano. Kaya kapatid, kung ikaw man ngayon ay dumadanas, nag-i-struggle ka sa iyong pamilya, at ang naiisip nating solution ay, ayoko na. Leave me alone. I want to be alone. Pakinig kayo mga mag-asawa. Akala lang natin, kaya natin pag nag-iisa na tayo. Akala natin, porque lalaki tayo, madali lang tayo kukuha ng panibagong asawa. But let me remind you, yan ay kairresponsablihan. Na ikaw ay merong anak, merong kang responsibility, and yet kukuha ka ng panibagong responsibility, samantang merong kang pamilya na dapat mong asikasuhin at alagaan. I've been there. Almost broken. Pero salamat sa Panginoon, hindi hinayaan ng Panginoon dahil ng mga panahon na yun ay ligtas na ako. Kaya kung ligtas ka na kapatid, huwag mong pababayaan mag-intervene ang diablo sa buhay mo at sirain yung pamilya mo. You better call unto God and say, thank you Lord for the salvation. Tulad nung writer na ito. I will take the cup of my salvation and call upon the name of the Lord. I will keep on praying. Yan lang ang trabaho ko noon. Nung ako'y nawiwindang, bagamat minsan ako'y nalalasing, sasabihin ko, Panginoon, bakit ako narito? Ayaw ko ng ganitong buhay. Gusto kong bumalik. Pero minsan hindi ko na alam kung paano. At salamat sa Panginoon, God always make a way. Gumagawa ang Diyos ng pamamaraan para lang maibalik ka dun sa kanyang fold. Kaya huwag natin magpagmatigasin yung puso natin tuwing tayo kinakausap ng Panginoon at gustong ayusin ang buhay natin ng Panginoon. Tumugon tayo sa sinasabi ng Panginoon at maging responsable tayo sa ating mga desisyon. Amen. And then sabi niya, ng writer, sa verse 14, I will pay my vows unto the Lord, now in the presence of all His people. Magbabayad ako ng aking vows. Ano yung vows? Yung aking promise sa Panginoon. Sabi ko noon, Panginoon, gusto kong maglingkod sa iyo, pero hindi ko alam kung paano. Hanggang ang Diyos ay gumawa ng paraan at ako'y nasumpungan ko na lamang ang sarili ko na naglilingkod sa Panginoon. Amen. It's because of all the benefits na tinatanggap ko mula sa Panginoon. Amen. And then sabi ng writer in the verse 17, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. I will sacrifice this sacrifice of thanksgiving. I will keep on praying. I will give my thanks to God. I will be forever grateful to the Lord. Bakit? Dun pa lang, dun sa kaligtasan, sabi ko nga, dun pa lang sa kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon, hindi na natin kayang bayaran yun. Hindi na natin kayang bayaran ng pera, hindi natin kayang bayaran ng buhay natin. It is precious. Napakahalaga po nun. Walang katumbas na pera. Walang katumbas na halaga yung ating kaligtasan. Why? Because it is the precious blood of the Lord Jesus Christ. Ang kanyang ibinigay para lang tayo matubos sa kabayaran ng ating kasalanan sa impyerno. And then tayo ngayon ay ligtas na. Magti-take risk pa ba tayo sa trabaho ng mga unsaved people
magdun pa tayo, magmimingle, makikipagmingle sa kanila at gagawin pa rin natin yung kanilang ginagawa. Samantalang tayo ligtas na. Amen? Kapatid, napakapalad po natin na nasa right church tayo. We have the right Bible, we have the right principles. Nandun tayo sa prinsipyo ng Biblia na yun lang ang sinusunod natin. Kaya tayo ay merong standard ng pamumuhay bilang Kristiyano. Yung iba sa inyo nagpapatotoo, galing ako sa ganitong church pero walang standard. At ako ay pwedeng magsabi sa inyo, galing ako sa isang church na walang standard and dating Baptist, ngayon ay wala na yung name Baptist. Bakit? Walang standard eh. Kaya ganun kahalaga yung standard. Sabi ko, kung meron lang standard yung church na yun noon, baka noon pa ako full time. Baka doon pa ako naglilingkod sa Panginoon nung bata-bata pa ako. Pero salamat sa Panginoon, lahat niyang bagay na yan, sabi nga ni General Tumanda, yung bumati sa akin kanina, yung miss na ako sa Bible school, all things work together for good for those who love God. All things work together for good. Walang huling panahon sa paglilingkod sa Panginoon. No, ang nakakalungkot lang ng katotohanan, minsan maaga tayong kinakausap ng Panginoon pero hindi tayo makatugon sa panawagan ng Panginoon. Nung kinakausap tayo, merong opportunity ibinibigay sa atin ng Panginoon and yet hindi tayo tumutugon sa paanyaya ng Panginoon. Tapos nung kailangan natin ng Panginoon, gusto nating kausapin ng Panginoon, gusto nating kausapin tayo ng Panginoon, and yet hindi natin mapakinggan, hindi na natin marinig ang Panginoon. Kaya mga kabataan, makinig kayong mabuti. Kung kayo lang ay patuloy na makikinig at susunod sa prinsipyo na itinuturo ng Bibliang ito, kayo yung mga susunod na henerasyon na nakakakilala pa rin sa totoong Diyos at magpapatuloy sa pagngangaral ng totoong Diyos, magpapatuloy ang gospel ng Panginoong Hesukristo at marami pa rin taong maliligtas sa pamamagitan nyo. Amen. This church is a soul-winning church. We love souls. This is the burden of this church because this burden is the burden of the Lord Jesus Christ. Ito yung heartbeat ng Panginoon. Kung bakit tayo dumadami dahil maraming kaluluwang naligtas, bagamat may mga Kristiyanong ligtas na matatagpuan natin sa kalsada na taong ligtas, pero ang ginagawa ay parang papunta pa rin sa impyerno. We have burden for them. Kaya nga pinipilit natin sila imbitahin, dalhin sa church, sa ganun makapakinig ng salita ng Diyos at magbago ang kaisipan, magbago ang buhay, maayos ang pamilya at para mag-produce ng mga anak na magpapatuloy ng tamang pananampalataya. Eh paano pag hindi na tayo nagpatuloy? Sino ang magpapatuloy ng tamang pananampalataya? Amen? Kaya talungin natin ang ating sarili, ano nga bang pwede kong ibigay sa Panginoon? Ligtas na ako eh. Tiyak kong pupunta ako sa langit pag ako namatay. Bakit ako mamumuhay ng isang buhay na parang papunta pa rin sa impyerno? Bakit ako magpapaloko sa instrumento ng diablo na pipilitin na akong sasabihin sa akin, masaya ito, sige patuloy ka lang mag-drug, sige patuloy ka lang uminom, sige ikaw magsugal, sige maglaro ka lang ng ML, ubusin mo yung oras mo, ubusin mo yung mahalagang oras mo sa mga walang kwentang bagay. Yan ang paanyaya sa atin ng diablo. At walang ibang plano ang diablo sa buhay ng Kristiyano kundi sirain ang ating buhay. Young people, listen. Ang diablo ay after sa buhay nyo. In fact, ayaw ng diablo na kayo'y tumanda ng katulad ng kasintanda ng ating mga senior citizen dito. Alam niyo kung bakit? Gusto ng diablo na kayo'y maging masuwayan sa inyong mga magulang. Dahil pag kayo'y masuwayan, talagang iiksi ang buhay nyo. Dahil yun ang sabi ng Biblia. Amen. Of course, pag tinanong ko kayo, gusto nyo mabuhay ng mahaba. Amen.
Young people, you want to live long in this earth. Amen? Of course you do. Gusto natin ng mahabang buhay. Pero paano natin mabibigyan? Paano kayo magkakaroon ng mahabang buhay kung hindi kayo marunong sumunod sa inyong mga magulang? Kayong mga may magulang na mayroong mga anak, paano niyo na mabibigyan ng magandang buhay ang inyong mga anak kung kayo mismo ay hindi nagpapakita ng maayos na buhay sa inyong mga anak? Akala natin simpleng bagay. Maliit na bagay. Akala natin simpleng bagay pag nakita tayo ng ating mga anak na wala tayong ginagawa sa bahay kundi mag-ML, ubusin yung oras natin sa KML, ubusin yung oras natin sa kaiinom, ubusin yung oras natin sa kasusugal. ABS-CBN plus GMA. Gala muna ako. Walang papaalam. Mawawala ng 2 araw, 3 araw. Kapatid, hindi yan pang magulang na kaisipan. Pang batang kaisipan lang yan. Yung magulang ay iniisip niya yung kapakanan ng kanyang mga anak dahil sa bawat minuto, bawat oras na wala sa piling mo yung anak mo, pwedeng anong mangyari sa anak mo, kapatid. Tapos may mga magulang kayang tiisin yung mga anak ng 1 araw, 2 araw, 3 araw, 1 linggo, 1 buwan, 1 taon, 2 taon, 3 taon. What kind of irresponsible parenthood? Bakit ka pa nag-anak kung ayaw mo rin lang naman pala alagaan yung anak mo? Diba? Pero kung alam mo naman yung responsibility mo, ikaw ay may anak at gusto mong maayos yung buhay ng anak mo, bakit hindi mo ayusin yung pagiging magulang mo sa iyong mga anak? Train them. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kaya nga yung mga batang ito, dahil bata pa sila, nasa church na sila, itong aking mga anak na to, alam nila na tama yung napapakinggan nila. Dumating sa pagkakataon na naging curious din sila sa sistema ng sanglibutan. Nagkasala man sila, tumalikod man sila, pero alam nila kung ano ang babalikan nila. That's why they're still here. Yan ang nagagawa ng training. Inculcating in their mind. Dapat makilala nila ng lubusan yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Amen. Kapatid, kung meron man tayong magandang ibigay pabalik sa Panginoon, ay yung pasasalamat sa kaligtasan natin. At kung talagang grateful tayo sa kaligtasan natin, magiging instrumento tayo para meron ulit maligtas pagkatapos natin. Huwag tayong maging selfish na matapos nating maligtas, uupo na lang tayo sa church, wala tayong pakialam sa mga nangyayari, wala tayong involvement, wala tayong pakialam sa soul winning, wala tayong pakialam sa anumang ministry. Kaya tayo naligtas, merong purpose ang Panginoon sa buhay natin. Di ba? Sabi ng Biblia, isang kaluluwa lang ang maligtas. Buong kalangitan ang masaya. Isang kaluluwa lang yan, kapatid. Ay paano pa kung marami, libo-libong tao ang naliligtas araw-araw, di masaya, maingay ang langit sa kasiyahan. Tapos tayo malulungkot. Bakit? Kasi hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pastor, gusto ko naman po talaga mag-soul winning. Kaya lang yung ano ko, hindi nagpa-participate, discourage ako, ganito, ganoon. Kapatid, all you need to have is the burden for soul. Amen? Burden lang. Kabigatan, magkaroon ka lang ng desire na gamitin ka ng Panginoon para sa mga taong mapapahamak sa impyerno dahil tayo man before ay papunta tayo sa impyerno, pero salamat sa biyaya ng Diyos. Thank you so much for the merciful God, for the gracious God na tayo nakatanggap ng biyaya, regalo na buhay na walang hanggan. Ay kung meron man tayong dapat pasalamatan sa Panginoon, yung ating kaligtasan. Amen. Hindi natin kayang bayaran yun.
ng kahit buong buhay pa natin. Kaya ibalik natin yung buong pasasalamat sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ibang tao. Amen. Kapatid, instead of thinking that you are quitting, mas magandang isipin mo kung paano mag-stay. Kung paano mo ikikep yung pananampalataya mo. Kung paano mo ikikep yung pamilya mo. Marami na akong nakitang broken families. Huwag na yung pamilya mo ang isa sa mga broken families na ito. Amen. Huwag mo nang gayahin yung isang mag-asawa na pagkatapos magkaanak ng 4, nag-anak ng 6, nagkapaanak ng 8, 9, 10, 11, 12, 14, sa kanya na-realize, hindi pala tayo compatible. Hiwalay na tayo, Good night. Maghihiwalay pagkatapos mo magkaanak ng marami. Amen. Ang kailangan lang po natin dyan, mga kapatid, mga magulang, sense of responsibility. Maging responsabling magulang tayo sa ating mga anak. Huwag natin nahayaan yung ating mga anak na mawalan ng isang magulang. Hindi po madali yun. Tanungin mo yung aking mga anak nung wala kami sa isa't isa, kung anong damdamin meron sila. Tanungin niyo yung mga anak na hindi nila kasama yung kanilang magulang sa church. Amen. Magulang, it's now high time to grow. Kung ikaw rin lang ay ligtas na, bakit hindi mo pasalamatan yung kaligtasan na yan at sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, dahil ligtas na ako, tiyak kung pupunta ako sa langit, gusto kong gamitin mo ko para sa mga ibang tao na pupunta sa impyerno. Baka meron ka pang kamag-anak na pupunta sa impyerno. Meron ka pang kaibigan na pupunta sa impyerno. Yung kaibigan mo, yung barkada mo na dapat maliligtas na sana dahil ligtas ka na, pero ang ginagawa mo, wala kang masabi sa kanila, hindi mo maipaliwanag sa kanila yung gospel, hindi sila maniniwala sa iyo dahil mismong ikaw ang nagtutulak sa kanila papalayo sa impyerno. Papunta sa impyerno. Kapatid, it's high time for us to be thankful with that salvation. Let's be forever grateful. And let's pay our vows unto the Lord. Ano mang kinumit natin noon, huwag natin, ano mang ikinumit natin sa Panginoon, na gagawin natin para sa Panginoon, ano mang klaseng pagpangako natin na paglilingkod sa Panginoon, huwag natin hayaan na pigilan yan ng mga taong ayaw maglingkod sa Panginoon o sa mga tao na nagdi-discourage sa atin, nakita natin ang hindi maganda, sinaktan tayo physically, emotionally, spiritually, naapektuhan tayo, huwag natin isisi sa kanila yung pagkasira ng buhay natin, kapatid. Why? Because we have God. You have God. Meron kang Diyos, meron kang kaligtasan, meron kang Biblia, at meron pa rin nangangaral ng mga totoong mangangaral ng salita ng Diyos. Better find them. Hanapin mo sila at dun ka makipag-usap. Kumuha ka ng lakas sa kanila. When there is a multitude of counselors, there is safety, there is victory. Amen. Maging instrumento tayo, mga kapatid. Una, sa ikakikilala ng mga tao sa Panginoon. Pangalawa, sa ikaayos ng buhay ng mga tao. Amen. I hope the message is clear.
Anong pwede natin ibigay sa Panginoon? Ayusin lang natin yung buhay natin. Ayusin lang. Yun lang naman ang desire ng Panginoon eh. Iniligtas ka, may purpose ng Panginoon, kaya ka niligtas, idinagdag ka sa church, may purpose ng Panginoon, bakit ka idinagdag? Naging choir member ka, naging usher ka, naging Sunday school teacher ka, naging musician ka, lahat yan ay niloob ng Panginoon para ikaw ay maghamit ng Panginoon sa napakalawak niyang ministry. Huwag natin hayaan i-discourage tayo ng diablo para hindi tayo magamit ng Diyos sa kanyang gawain. Amen. And as for me, I will be forever grateful for this salvation. Magkaligtasan ang pinag-usapan, dapat tayo maging grateful. At ito dapat yung magko-constrain sa atin. Ito dapat yung push sa atin para tayo mag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. Amen. I hope the message is clear. Amen. What shall I render unto the Lord? Ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Huwag kang mag-reserve para sa sanglibutan. Huwag. Ibigay mo ng buo. Ha? Huwag na tayo mag-reserve para sa sanglibutan. Kasi anumang i-reserve natin para dyan, yun ang magdodraw sa atin pabalik. Yun yung magdadrag sa atin pabalik sa sanglibutan at ilalayo tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen? Kung magsusuko na rin lang tayo ng buhay sa Panginoon, isuko na natin lahat. Huwag na tayong magtira para sa atin. Hindi ko sinabing mag-full time ka. Ang sinabi ko lang, ibigay mo ng buo ang buhay mo sa Diyos so that gamitin ka ng Diyos kahit nasaan ka, kahit nasa trabaho ka, kahit nasa school ka, kahit nasaan ka pa man, pwede kang gamitin ng Panginoon. Huwag diablo ang gagamit sa iyo dahil ang diablo, ikaw ay magiging instrumento para sumira pa ng ibang mga buhay. Amen. Kung tayo'y pamilyadong tao, ayusin natin yung ating pamilya. Yan ay design ng Diyos. This church to believe in reconciliation and not separation. Amen. Huwag na tayo maghanap ng iba pang pamilya. Meron na tayong pamilya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang kinakailangan lang natin gawin, pagyamanin natin siya, i-treasure natin siya, pahalagahan natin siya. Kung ating mga anak, i-nurture natin sila. At yung ating mga asawang babae, mahalin natin sila. At ikaw, asawang babae, mag-submit ka lang sa asawa mong lalaki. And that's all. Marriage must be the most enjoyable relationship in this planet Earth. Amen? Yung pagiging pagkakaroon ng asawa. Siya dapat ang pinakamasayang relasyon sa ibabaw ng lupang ito. Kung yan ay kalooban ng Diyos. Amen? Dapat masaya tayo sa marriage natin. Kaya para maging masaya tayo sa marriage natin, ilagay natin yung ating sarili sa sentro ng kalooban ng Diyos. Kung meron ka mang kalungkutan sa iyong pamilya ngayon, it's because wala ka sa sentro ng kalooban ng Diyos. Just go back to the will of God. Amen. Let's be forever grateful without salvation. What shall I render unto the Lord? A sacrifice of thanksgiving. For what? For my salvation. And so that yung aking vow sa Panginoon, yung aking ipinangako sa Panginoon, ay tutuparin ko, gagawin ko by all means, magdulot man ito, mag-cost man ito ng aking buhay. Maglilingkod ako sa Panginoon hanggang sa kamatayan. Amen. Yun yung totoong commitment. Till death do us part. Sa hirap at ginhawa, magsasama kayong mag-asawa. Hindi lang puro sa ginhawa. Amen. So, ganun yung commitment natin sa Panginoon. Kung kinumit na natin yung buhay natin sa Panginoon, wag natin hayaan, ihiwalay tayo ng diablo sa commitment natin sa Panginoon.
Amen. That's commitment. Our commitment to God is forever. Pastor, wala pong forever. Merong forever. Merong ang eternal eh. Forever pa kaya? Amen. I hope the message is clear. Amen. Kaya pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos amang mga pangyarihan sa lahat, muli pinagpupuri kami at nagpapasalamat sa natapos po namin pag-aaral ng iyong mga salita. Thank you so much, oh God, for your word. Thank you for the message. And I pray na patuloy po itong palaguin sa puso at sa isipan ng bawat nakapakinig. Salamat po, binabalik po namin ang buong kapurihan ang kalulatian sa inyo. In Jesus' name I pray. Kung saan bahagi man tayo kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon? Bakit hindi tayo magkaroon ng recommitment sa Panginoon? Lumapit tayo sa altar, makipag-usap tayo sa Panginoon, sabi mo, Panginoon, I want to preserve my life for you. I want to preserve my family for you. Gusto ko po, Panginoon, yung aking mga anak ay gamitin mo sa inyong gawain. Gusto ko po ang aking asawa gamitin niyo sa inyong gawain. Gusto ko po yung aking asawa maging responsabling asawa. Bakit hindi natin ilapit sa Panginoon? Bakit hindi tayo mag-desisyon ng tama ngayon? Ginawa na natin lahat. Akala nating tama. Ang kulang lang salita ng Diyos. Ang kulang lang commitment. Ngayon, nakapakinig ka ng ganitong klaseng mensahe. Bakit hindi mo iwanan ang iyong inuupuan at lumapit ka sa altar at makipag-usap ka sa Panginoon? Lord, please give me another chance to rebuild my life, to rebuild my family. Gusto ko po makita yung aking mga anak lumalaki na nasa sentro ng inyong kalooban. Please, hindi ko alam kung paano ito gagawin, pero alam ko, Panginoon, na ikaw ay inilid mo po ako sa lugar na ito para makapakinig ng iyong salita at gagabay sa akin sa pagpapalaki sa aking mga anak. Oh God, please, help me. Why don't you come and pray? Why don't you come? Kneel down and talk to God.
Sa dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, muli pinagpupuri kami at nagpapasalamat sa kabutihan mo po sa amin, Panginoon. Salamat po sa mga salita niyong nahayagan. I pray na patuloy po itong palaguin sa puso at isipan ng bawat isa po sa aming nakapakinig. Maging mga kapatiran na sa kanilang tahanan. I hope yung natanggap po nila ang pagpapala mula sa iyong mga salita. At ganun din po sa mga kapatiran narito ngayon, Diyos. Alam mo po ang kanilang struggle, alam mo po ang kanilang suliranin, alam mo po ang pangangailangan. Alam mo po, Panginoon Diyos, ang mga nilapit ng iyong mga anak sa gabing ito. I pray na patuloy mo pong pangunahan ng bawat isa at patuloy mo tugunin na ngayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ugat, maraming salamat po. Maraming salamat po sa katapatan at kabutihan po na sa buhay po namin. Binabalik po namin ang buong kapurihan ang kaluwalhatian sa inyo. Tumaasa po kami, tinugon niyo na nga po ang pangangailangan ng mga anak. Kung may nakikita mo kayong kasalanan, bahit sa aming puso at isipan, patawarin po kami, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope meron tayong natutunan sa hapong ito. Amen. I hope masaya pa rin tayo. Amen. Masaya pa rin tayo. Amen. Ushers, please come habang sila ay masaya pa. Sa aming may bisita, mga bagong kapatiran, kung meron man kayong, kung hindi nyo man naunawaan ang offering na ginagawa namin, hindi po kayo mapapahiya kung wala kayong ilalagay sa offering envelope. Naunawaan po namin, baharing hindi kayo handa sa bagay na yan. But if you want to be part of this growing ministry in Caloocan, anumang amount ang ilalagay nyo sa offering envelope, yan po ipasasalamatan po namin. Tayo po manalangin. Okay, tayo po pumikit at tayo po manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Ama, sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa testimony ng aming mahal na pastor na sana po patuloy niyo po siyang pagkalooban ng knowledge and wisdom. At gayon din po, Ama, sa lahat ng mga tatay na nandito po na bigyan niyo po kami ng knowledge and wisdom upang kailangan namin na may taguyod ang aming pamilya na naayon sa inyong kagustuhan, Ama. Turuan niyo po kami na kami po ay mag-lead sa aming pamilya na sa church na ito, Ama, kami mamuhay na hanggang sa aming kamatayan, Ama. Turuan niyo po kami na ito'y mapanindigan namin na kami po ay hindi ma-distract ng diablo o Diyos. At ngayon po ay dadako kami sa aming pagbibigay. Naway pagpalain niyo po ang salaping malilikom o Diyos at magamit niyo po sa inyong malawak na gawain. At idinadalahin ko po sa inyo ang mga pagbibigay, Ama, na patuloy mo po silang i-bless po, na patuloy po silang pagkalooban ng kanilang mga pangailangan. Gayon din po, Ama, sa hindi makapagbibigay, patuloy po silang hamunin upang sila po makipaglahok sa iyong malawak na gawain, O Diyos. Patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala po sa inyo. In Jesus' name I pray, Amen.
Amen. I hope masaya pa rin tayo. Amen. Alright, after the closing prayer, magkakaroon tayo ng fellowship at let's enjoy the fellowship and the food. Nakita ko, may mga food naman kayong dala eh. So, pwede nating pagsalu-saluhan. Amen. At nagpaluto din naman ako ng pansit doon kung sakasakali, baka sakaling makabusog sa atin yun. So, I hope masaya tayong lahat. Amen. Right, after the closing prayer, kung may bisita, kausapin lang po natin. Okay, tayo po tumayo at tayo po manalangin. Hilingin natin manalangin para sa closing prayer si Brother Marlon. Bagay magkatunog Marlon, Arnold. Pwede. Pwede. Thank you. Tayo po yung manalangin. Ama namin na langit noon, tagya sa mayari po namin buhay, Panginoon. Salamat o Lord sa gabing ito. Sa natapos, Panginoon, na panambahan. Salamat o God sa mga salita, Panginoon, namin po napakinggan muli sa aming mahal na Pastor, o Lord. Salamat, Panginoon, sa katapatan, Panginoon, sa buhay po ni Pastor Rick. Patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon, maayos na boses, O Lord. At salamat, Panginoon, sa kaarawan niya, Panginoon. At pagpalain niyo po siya, O Lord, at ang kanyang sambayanan. Salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na pag-iingat, blessing, O Lord, namin natanggap mula po sa inyo. At sana pag-iingat po namin ng salita, O Lord, na ito po namin sa pumuhay, Panginoon, at maging matapat po kami sa inyo, O Lord. Kung ano naman, Panginoon, ang nakita niyo po sa iyong puso at isipan na bahay kasalanan, patawad po, Ama. Ito po yung sa padalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you and let's have a fellowship.